Pagod na si Stephen Curry and may sense naman para mapagod siya kasi ang Warriors lang ang nag-iisang team sa NBA na walang trade at free agency signing ngayong off-season. Kumbaga, ang nadagdag lang sa kanila ay ang rookie na si Yaxel Lendeborg. Nasasayang lang yung remaining years ni Curry na productive pa rin. After missing LeBron is parang wala pa ring ingay yung franchise. And para mas lalong mainis yung mga Warriors fans, meron ng discussion sa contract extension ni Brandon Podziemski ngayong off-season. Kahit pa marami na yung may gusto na mawala siya sa team, pero siya yung paborito ng franchise, siya yung naging priority imbes na kumuha ng secondary help habang wala si Butler para kay Steph. Tingnan nyo naman, as in, walang pake si Dan Levy kay Curry ngayon. Kada taon, merong nalilink sa Warriors to help him pero zero progress. Yes, nakuha naman si Butler at Kristaps, but mga injury prone and kailan pa sila magkakasama ulit sa court. Kaya nag-hold back muna si Curry on signing a contract extension para siya yung magkaroon ng ultimate leverage sa future ng franchise. Magiging free agent nga ito next off-season. And sa tingin nyo ba, aalis si Curry next off-season pag ganito pa rin ang Warriors? Next, Mario Hezonja is back in the NBA. 1 year, $2.85 million with the Cleveland Cavaliers. Drafted 5th overall pick ng Magic noong 2015. Grabe nga to dati yung hype sa kanya. And now, 31 years old na siya. Low risk, high reward naman to para sa Cavaliers. Lahat ng veteran minimum, laging okay yan sa lahat ng teams. Lalo kung nakitaan naman ng potential before. Tsaka naging revelation to sa EuroLeague in the past 6 years. One of the most dominant forces and nakuha ang Spanish League MVP with Real Madrid, averaging 17.5 points, 4.9 rebounds, and 1.9 assists. Tsaka, sureball din naman na may role siya sa Cavs after mawala ni na Dean Wade at Keon Ellis. Kung mag-translate yung kanyang EuroLeague game sa NBA is magandang signing to para sa Cleveland Cavaliers. Next, pag-usapan natin si Michael Porter Jr. Vocal nga ito sa public sa kanyang mga sentiments. Na-appreciate niya yung kanyang first season with the Brooklyn Nets at si head coach Jordi Fernandez sa kanyang innovative system na dahilan para maging leading scorer siya ng team. Gusto niya na mag-establish ng culture kung saan na-utilize ng maayos yung mga players. Si MPJ kasi is, yung gusto niya, parang siya yung maging franchise player ngayon. Okay naman na kasi siya sa kanyang championship. Nakakuha na siya with the Denver Nuggets. And ito yung chance niya to do something for him na expected sa kanya noong before siya madraft. So, nagka-injury lang siya noon kaya bumaba yung stocks niya. Last season, nag-average ng 24.2 points, 7.1 rebounds, and 1.1 steals per game. And sa tingin nyo, si MPJ ba talaga ang magiging mukha ng Nets sa mahabang panahon? That's all for this one. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.